Kabanata 4981. Nanlamig ang mga mata ni Harvey. Dear consequences, we're in the age of law. Can the Jean family can go against that? They wouldn't dare rob you na ang iyong mga nagawa, hindi ba? Napabuntong hininga si Mandy. They would. You don't get it, Harvey. The law is nothing to the top 10 families. Ginagamit lang nila ito para protektahan ang kanilang mga interes pa rin. Hamalakhak si Harvey. Sige, wag ka na mag-isip masyado. Nakita ko na ang kapalaran mo bago ako pumunta rito. Kapag humiwalay ka sa pamilya Jean, magiging malaya ka na. Kapag nangyari iyon, ikaw ang magiging pinakamayamang babae ng Golden Sands. At pagkatapos, mas makakapit ako sa iyo. Ako ang pinakamahusay na eksperto sa geomancy sa lungsod. Ang aking mga hula ay palaging magkakatotoo. Inilibot ni Mandy ang kanyang mga mata. Pwede bang maging mature ka ng konti? Ang iniisip mo lang ay ang pagiging maingat na lalaki. Kung ikaw talaga ang pinakamahusay na eksperto sa geomancy sa lungsod, hahayaan ko na lang na ikaw ang mag-alaga sa akin. Bumantong hininga ulit si Mandy. Anyway, bakit ka pa pumunta dito? Wala naman, sabi ni Harvey. Ang tagal na nating hindi kumakain o namimili. Magde-date tayo. Napangiti si Harvey nang malumanay sa kanya. Sa isang banda, natatakot siyang pumasok muli si Mandy sa work mode kung ipinakita niya sa kanya ang kontrata. Sa kabilang banda, talagang umaasa siyang makakawala ito sa pamilya Jean. Gayunpaman, tila mahirap iyon na gawain pansamantala. Napangiti si Mandy. Fine. Magde-date tayo, pero... Vroom, vroom, vroom. Biglang nag-vibrate ang phone ni Mandy sa pagkakataong ito. Sinagot niya ang tawag, saka tumawa ng mapait. May problema ang tatay ko. We need to go. Bulalas ni Mandy sabay hila kay Harvey papasok sa kanyang pulang Porsche. Anong nangyari? Tanong ni Harvey. Dinala siya ng mga hindi mabuting kaibigan niya sa isang underground casino ngayon, malungkot na sagot ni Mandy. Nanalo siya ng milyon-milyong dolyar sa una, at tuwang-tuwa. Ngunit pagkatapos na tumaya ng sarili niyang pera, natalo siya ng 3 sunod-sunod na laban. Hindi lang nawala ang perang napanalunan niya, pero nawalan pa siya ng sarili niyang pera. Natatakot siyang magalit si inay, kaya isinangla niya ang Australian won sa halagang 150 milyong dolyar at sinubukan para maibalik ang lahat ng pera gamit iyon. Pero pagkatapos nun, natalo siya. Nanlumo si Mandy. Hindi niya akalain na mas may problema ang pamilya kaysa sa kanya. Si Harvey naman ay hindi nakaingit. Anong lalaki? Ang bahay ay hindi kahit na sa kanya sa unang lugar. Sa tingin ba niya ay may sangla na lang niya ito ayon sa gusto niya? Yung iba, bobo rin. Talaga bang pinahintulutan nila siyang ipasa ang mortgage, kahit na walang sertipiko ng real estate? Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, parang may naisip. Ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. There's no rush, Mandy. I'll go with you, malumanay niyang sabi. I'm here if you need me. Don't worry, I can handle this. Inilibot ni Mandy ang kanyang mga mata, ngunit ang totoo, ang mga salita ni Harvey ay nagpakalma at nagpakalma sa kanya. Dahil nasasangkot ang underworld sa sitwasyon, tinawag din ni Harvey si Cade. Ang ama ni Cade ay ang nangungunang tao ng underworld ng lungsod pagkatapos ng lahat. Sa Young Master dito, karamihan ng gulo ay dapat madaling harapin. Hindi alam ni Mandy ang relasyon ni Cade kay Harvey. Akala niya kukuha lang siya ng driver kaya hindi na siya nagsalita pa. Ibinigay ni Cade kay Harvey ang isang laptop na nagpapakita ng ilang impormasyon. Ilang mabilis na sulyap si Harvey sa screen. Ayon sa impormasyon, mayroon ng underground casino sa gitna ng lungsod. Ang casino noon ay napakalaki, at sinabing pag-aari ng isang young master mula sa Walsing. Ang young master na tinutukoy ay mula sa pamilya Xavier. Isa lang siyang malayong kamag-anak, ngunit isa siyang eksperto sa pagsusugal na may tusong paraan ng paggawa ng mga bagay. Ang kanyang pangalan ay si Darby Xavier. Nang makita ang pangalang iyon, napakunot ang noo ni Harvey.
Maraming tao mula sa nangungunang 10 pamilya ang nasangkot na sa mga gawain ng Golden Sands. Ang mga Thompson, ang Quinlans, the Johns, and the Xaviers. Ibinaba ni Harvey ang laptop. Tinapik-tapik niya ang binti ni Mandy, nagpaparamdam sa kanya na kumalma ng walang sabi-sabi. Kasabay nito, sa loob ng isang bahay sa isang urban village na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Isang sinaunang ngunit magandang bulwagan na pinalamutian ang bahay. Ang buong lugar ay nagbigay ng antiquated vibe, at ang amoy ng agarwood ay umalangaw sa hangin. Gayunpaman, isang malakas na nakamamatay na aura ang maramdaman sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ang isang binata na nakasuot ng damit ay may hawak na pares ng domino, na nakangiti ng mahina. Nagpakita siya ng nakakatakot na aura, ngunit mayroon siyang malumanay na ekspresyon na sumasalungat sa pakiramdam. Siya ay walang iba kundi si Darby Xavier. 6 na bodyguard ang nakatayo sa likuran niya, nakataas ang kanilang mga ulo. Lahat sila ay mga ekspertong martial artist. Malapit ka na naman matalo, alam mo na, sabi niya. Ipakita ang iyong domino, ngumisi siya. Ayon sa deal, magiging akin ang mga babae sa bahay mo kapag natalo ka sa laban na ito. Kukunin ko ang aking mga tauhan upang dalhin sila dito. Dapat mong ipaliwanag ang sitwasyon sa kanila pagkatapos nito. Tandaan mo, hindi ako ang nagtangkang kunin sila sa pamamagitan ng puwersa. Ikaw ang tumaya sa kanila noong una. Binaligtad ni Darby ang kanyang domino. There goes all of my hand. Mas marami akong point sa'yo. Napuno ng gulat si Simon na nakaupo sa harap ni Darby. Nanginginig siya sa takot. Napakaganda ng kamay niya. At gayunpaman, hindi pa rin siya manalo laban kay Darby. Napakadaling pagkatalo din. Paano ito naging posible? Nang makita ang pangit na ekspresyon ni Simon, naaliw si Darby. This was his gambling then naturally, makakakuha siya ng kahit anong card niya na gustong talunin si Simon. Matagal lang ang laban dahil gusto niyang paglaruan ng kaunti si Simon ng mas matagal. Ang mga bodyguard ay tumingin ng masama kay Simon, kinukutsa siya sa katahimikan. Ang daming nanunood mula sa gilid na nakangusong sabi. Sa unang lugar, ang buong setup ay idinisenyo upang ebitag si Simon. Alam nilang lahat kung paano siya napunta dito. Well, ituloy pa ba natin? Panunuyan ni Darby. Akin ang villa mo. Akin din ang mga anak mo. Ano pa ang maaari mong etaya? Buhay mo, pero hindi ako interesado dyan. Nanginginig si Simon sa kahihiyan, at saka natauhan. Niloko mo ako kahit papaano. Sigaw niya, hindi ka mananalo kung hindi iyon ang kaso. There's simply no way. Niloko kita, hamalakhak si Darby. Tapos, nanlamig ang mga mata niya. Kailangan mong magpakita ng ilang patunay, Mr. Zimmer. Ito ay isang maayos na establishmento. Ang aming reputasyon ay nasa linya. Hindi kami kailanman mandaya. Kung hindi mo kayang matalo, sabihin mo lang sa akin. Hindi namin kailangan ang iyong mga anak na babae, ang iyong villa, o anumang bagay. Natigilan si Simon, pagkatapos ay sumabog sa tuwa. Anong gusto mo? I'll give you anything. Bibigyan kita ng $15 milyong para sa bawat daliri mo. Sabi ni Darby, bago nagkunwaring nagulat. Nako, nakalimutan kong 10 ka lang pala. Maaaring kunin mo ang iyong mga anak na babae para sa iyong mga daliri, o makuha mo ang iyong villa. Paano ka pipili? Nagtawanan ang lahat. Ito ay pagpapahirap. Si Darby ay walang humpay. Malinaw na pinaglalaroan si Simon ng walang awa. Hindi rin. Habang nagpupumiglas si Simon sa dalawang pagpipilian, isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Maglalaro pa tayo ng isang round. Kukunin ng mananalo ang lahat. Pag nanalo ako, ibabalik mo lahat ng napanalunan mo sa tatay ko. Kung matatalo ako, magiging sa iyo kami ng Zimmer Enterprise. Well, Darby, maglalaro ka ba? Isang magandang figure ang bumungad sa harap ng pinto, ito ay si Mandy. Si Harvey at Cade ay sumunod sa kanya. Narinig nila ang buong usapan habang naglalakad sila papasok. Gustong kumilos ni Harvey, ngunit pinigilan siya ni Mandy. Gusto niyang harapin ang sitwasyon sa kanyang paraan.
Parang medyo nag-mature na siya. Pinigilan ni Harvey si Cade na magsalita ng kahit ano, at tahimik na nanood. Nagliwanag ang mga mata ni Darby, bumibilis ang kanyang paghinga, at tila nabuhayan siya ng loob nang makita niya si Mandy. Sa kanyang mata, para siyang isda sa cutting board, naghihintay na ihain. Mas maganda ka kaysa sa mga pictures. Hindi ko maintindihan kung gaano ang walang kwentang karumihan na tulad ni Mr. Zimmer ay makakakuha ng anak na katulad mo. Sige, maglalaro ako kung gusto mo. Dice, dominoes, blackjack, pumili ka. Puno ng kumpiyansa ang titig ni Darby. Wala akong alam sa lahat ng larong yan, kaya maglaro na lang tayo ng dice. Maglalaro tayo ng isang laban para mapagpasyahan ang lahat, sabi ni Mandy. Paano direktang? Ikanaway ni Darby ang kanyang kamay, at may nagdala ng 2 set ng dice. Gusto mo bang mauna? Kinuha ni Mandy ang dice cup at pinagpagbago nilapag sa mesa. Bahagyang nagpantang ang tenga ni Darby. He chuckled, at sumunod kaagad nang matapos si Mandy. Nang walang nakamasid, bahagyang tumapak si Harvey sa lupa na may malabong ngiti. Dahil marunong manloko si Darby, siya ay maaaring natural na gawin ang pareho. Buksan mo ang tasa, mahal. Ngumiti si Darby. Ladies muna. Nagpakita ng malungkot na ekspresyon si Mandy, at dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Nang ibunyag ang mga dice sa loob, ang lahat ay tumawa. 1, 2, 25 puntos sa kabuuan. Anong maliit na halaga? Si Simon ay parang nakakagat ng mapait na baga. Ang paggawa ng malakas na pagbabalik ay isang pipe dream lang kung tutuusin. Hindi napigilan ni Darby ang mapangiti. Nagsindi siya ng tabako, at hinila ito bago itinapat ang daliri kay Mandy. Halika na, mahal. Mas gusto mo mang gawin ito sa kotse, kusina, o bathtub, bubusugan kita. Ang pangit ng ekspresyon ni Mandy. Hindi mo pa nabubuksan ang sa iyo. Hahaha, good point. I'll have to fully convince you, then. Humagalpak ng tawa si Darby. Sa sumunod na sandali, napawi ang kanyang ngiti. Ang mga tao ay nataranta rin. Maging si Mandy ay medyo nabigla. Si Simon lang ang natauhan. 1, 2, 4 na puntos. Sigaw niya, nanalo tayo, nanalo tayo. Pakiramdam ni Simon ay nabuhay siyang muli. Ang pagkapanalo sa laban ay hindi isang madaling gawa kung tutuusin. Bumalik sa katinuan si Mandy, saka umungol sa ama. We got lucky this time, ama. Pero, wala nang next time. Halika na. Bumantong hininga siya, buti na lang nabiyayaan siya ng swerte at nanalo sa sugal. Kung hindi yun ang kaso, siya ay magiging kapareho rin. Tumigil ka nga dyan, bakla ka. Mabilis na nag-react si Darby. Nagdilim ang mukha niya, at malamig na tinitigan niya si Mandy. How dare you cheat on my own turf? Natigilan si Mandy. Makalipas ang ilang segundo, at naging malungkot ang mukha niya. Mr. Darby, tama ba? Napakaraming laban mo laban sa tatay ko, at pinilit mo pa siyang ipusta ang sarili niyang mga anak. Kahit noon, hindi mo inamin na nanloko ka. Nanalo lang ako ng isang laban, pero pinagbibintangan mo ako sa paggawa niyan. Pwede ka bang magkaroon ng dignidad? Ilang beses lang akong naglaro ng dice sa buong buhay ko. Paano ko malalaman naman dahil sa unang pagkakataon? At saka, may mga surveillance camera sa buong lugar na ito. Hindi mo kayang matalo, kaya tinawag mo ako para sa pandaraya. Anong klaseng pangangatwiran yan? Nang tingnan ang matuwid na ekspresyon ni Mandy, huminga ng malalim si Darby. Since I'm calling you out, natural may proof ako. Hinawakan niya ang isa sa dice ni Mandy, saka naikuyom ang kamao. Nagkaroon ng bitek, at nabasag. Ibinunyag nito ang mercury sa loob. Mercury in the dice. This is solid proof. Ang sabi ni Darby. No need to waste any more time, darling. You have 2 choices. Number 1, ayon sa rules dito, babaliin ko ang isang braso mo dahil sa panloloko. Number 2, isang buong buwan ang pakikitungo mo sa akin, simula ngayon. Kapag tapos na ako sa iyo, papakawalan na kita. Bumuga ng usok si Darby sa mukha ni Mandy. Well, paano ka pipili?
Ang buong sugal ay isang setup laban kay Simon sa unang lugar. Sinabi ni Blaine kay Darby na ayusin ang lahat ng ito. Sa huli, si Mandy ang target nila. Gayunpaman, walang sino mang umasa na lalabas siya ng mag-isa. Natural, gusto siyang ibaba ni Darby. Tapos ka na bang mag-isip? Nakangiting sabi ni Darby. Malamig ang kanyang mga mata. O gusto mo ako na lang ang pumili para sayo? Kabanata 4985. Ayaw mong umami ng pagkatalo, kaya ako ang sinisisi mo. Walang hiya ka. You own the dice. The place is yours. How dare you call me out on cheating when I haven't done that at all? Tapos na tayo dito. Wala tayong utang sa isa't isa. Ngunit kung patuloy kang naghahanap ng gulo, babayaran mo ito. Binalak ni Mandy na gamitin ang pamilya Jean para malutas ang gulo na ito, kahit na ayaw niya. Tinatakot mo ba ako? Malamig na tumawa si Darby. Ano ba ang magagamit mo para takutin ako? Ang iyong titulo bilang pinuno ng ika-9 na sangay. O ang tinatawag na nakakatakot na koneksyon na mayroon ka. Baka gusto mong kalabanan ako ni Prince York. Baka si head coach din. Let me tell you something. Walang silbi itong mga banta sa akin. Alinman sa masunurin kang makinig sa aking mga utos, o ako mismo ang pumutol sa iyong mga braso. Ito ang mga alituntunin ng underworld. Walang makakapagsalita laban sa akin kung lampoin kita. Pumalakpak si Darby sa kanyang mga kamay, at 6 na gwardya ang kumalat, na humaharang sa bawat labasan. Huwag kang gagawa ng katangahan. Tatayo na sana si Simon para kay Mandy, ngunit napahampas siya sa lupa. Bumulwak ang dugo sa kanyang bibig, at siya nahimate agad. How dare you lay your fingers on him? Sigaw ni Mandy. Nang makita ang kanyang ama na nawalan ng malay, siya ay nagalit. Ito ang Golden Sands, Darby. Sa tingin mo ba kaya mong kumilos ng walang batas? Malamig na tumawa si Darby. Wala akong kontrol sa lungsod, ngunit sigurado si Young Master John. Kung tutusin, medyo maganda ang koneksyon ko sa kanya. Sino bang maglalakas loob na kalabanan ako? Give in, woman. Kung hindi, walang makakapag-protekte sa iyo sa lungsod. Inabot ni Darby para haplasan ang mukha ni Mandy. Magtanong ka, tingnan mo kung sino ang manggahas sumalungat sa akin para gawin ito sa iyo. I dare. You must have a death wish for doing this. Humakbang si Harvey sa harap ni Mandy, pinagtanggol siya. Itinapat niya ang likod ng palad sa mukha ni Darby nang wala pag-aatubili. Hindi mo matatanggap ang isang pagkatalo, at medyo magarbo sa pagbot. Sino ka sa tingin mo, Darby? How dare you try to put a finger on my woman? Gusto mo bang mamatay? Natahimik ang lahat. Napabuntong hininga si Mandy. Ayaw niyang kumilos si Harvey, ngunit ang mga bagay ay lumaki sa ganitong paraan, at siya ay naiwan na hindi makapili. Si Darby ay natigilan, tinakpan niya ang mukha niya, na hindi siya makapaniwala. Hindi niya akalain na isang lalaking mukhang random na alipin ang maglalakas loob na sampalan siya sa mukha. Nakikita niya ang mga bituin pagkatapos kunin ang sampal. Ang mga bodyguard at ang mga bisita ay napuno ng hindi paniniwala ang mukha para lang makasigurado na hindi sila nananaginip. Yan si Darby. Siya ay mula sa Walsing Savior family. How dare he? Mukha lang siyang bodyguard. Saan ba siya nakakuha ng lakas ng loob na patulan ang isang young master ng ganoon? Ito ay hindi ka panipaniwala. Bastard! Sino ka? Sa wakas ay natauhan na si Darby. Nadapa siya sa lupa, mukhang gulat na gulat. Sabay wagayway ng kamay para pigilan ang mga bodyguard na gumawa ng kahit ano. Nakatitig siya ng malalim kay Harvey na mga mata. Nakita niyang nangingibabaw si Harvey, ngunit matalino din siyang tao. Alam niyang dalawa lang ang klase ng tao na maglalakas loob na maglagay ng mga daliri sa kanya. Prominent figure sila, o isang taong may maluwag na tornilyo. Kailangan niyang tiyakin kung sino si Harvey bago siya kumilos. Sino ako? Sabi ni Harvey sabay cross arms. I'm a geomancy expert. Pagmamay-ari ko ang Fortune Hall. E paano kung sampalan kita? Bilang may-ari ng isang underground casino, hindi ka lang ayaw umamin ng pagkatalo,
kundi inaakusahan mo pa ang iyong mga customer na nandaya. How dare you talk back after masampal sa mukha? Isang geomancy expert. Nagkatinginan ang lahat matapos marinig ang mga salitang iyon. May taong ganyan ang naglakas loob na sumalungat kay Darby. Anong biro? Natigilan si Darby pagkatapos ay tumawa ng kawawa. Bastard, kilala mo ba kung sino ako? Kamag-anak ako ng pamilya Xavier, isa sa nangungunang 10 pamilya. Mabuting kaibigan din ako ni Young Master John. Walang karapatan ang mga ordinaryong tao na sumalungat sa akin, sa Walsingham man o Golden Sands. Kaya mo ba ang kahihinatnan ng pagsampal sa isang tulad ko? Malamig na tinitigan ni Darby si Harvey, mabangis ang tono nito. Matapos malaman na si Harvey ay isang geomancy expert lamang, ang mga bodyguard ay humakbang na may kaawa-awang mga ngiti, na parang handa silang ilabas siya anumang oras. Sampal. Muli, walang pagdadalawang isip na ibinaba ni Harvey ang likod ng palad. Come on, tell me, ano ba talaga ang ginawa ko? Anong klaseng kahihinatnan ang haharapin ko? Ang nangungunang 10 pamilya o ang 5 nakatagong pamilya ay hindi mahalaga kay Harvey. Kung sino man ang sumubok na samantalahin si Mandy ay tiyak na mararamdaman niya ang kanyang galit. Si Darby ay nanginginig sa takot, at napaatras siya ng ilang hakbang at hindi makapaniwalang nakatingin kay Harvey. Ni hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya akalain na maglalakas loob si Harvey na sampalan siya muli sa mga ganitong pagkakataon. Natigilan ang mga customer, sa kanilang mga mata, hinahanap lang ni Harvey ang kanyang kamatayan. Talaga bang walang takot siya? O baliw ba talaga siya? Lumayo ang lahat kay Harvey, natatakot na makisali. Ang unang sampal ay maaaring ituring na siya ay walang ingat at ignorante. Ngunit ang pangalawa ay lubos na kawalang galang sa pamilya Xavier at sa pamilya John. Magagalit na sana si Darby kahit ordinaryong tao lang, lalo pa ang isang prominenteng figure. Harvey, gustong pigilan ni Mandy si Harvey, ngunit huli na siya. Bastard ka. Kinagat ni Darby ang kanyang mga ngipin, tinakpan ang kanyang kahabag-habag na ekspresyon. You put your fingers on me again. How dare you? Kumunat ang noo ni Harvey. Tumatawa ka pa. Bakit hindi kita bigyan ng isa pa bago mo ako e-lecture tungkol sa kahihinatnan ng aking mga aksyon, ha? Ikaw, patay ka na. Malamig na sigaw ni Darby. Namumula ang mga mata ni Darby. Dahan-dahan niyang inabot ang bote ng beer sa ilalim ng mesa. How dare you? How dare you hit my face when you're just a damn geomancy expert? Sisiguraduhin kong pahihirapan ka. Tumawa si Harvey. Sa tingin mo kaya mo yan? Galit na tumawa si Darby matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Galit na galit siya. Ang buong sitwasyon ay malinaw na nakakatuwa sa kanya. Sa anong edad tayo nakatira? Anong araw ito? Nakakabaliw na magkaroon ng random geomancy expert na sumampal sa akin. Tsaka nagdududa siya sa lakas ko. Pag hindi ko siya madurog, madungisan ang pangalan ng pamilya ko. Ipagkanulo ko ang tiwala ni Young Master John. Mawawasak ang reputasyon ko sa underworld. Mahalaga ang pride ko. Natakot ang mga customer at magagandang dealer nang makita ang mabangis na ekspresyon ni Darby. Natakot din sila sa baliw na lalaking naglakas loob na hamunin ang awtoridad ni Darby. Malamang na mahihila ni Harvey ang lahat sa putikan kapag may ginawa siyang hindi makontrol. Dahil ikaw ang may-ari ng lugar na ito, dapat mong sundin ang mga patakarang itinakda mo. Kung hindi mo kayang gawin iyon, bakit mo pa binuksan ang lugar na ito? Bumalik ka na lang sa nanay mo. Tinawagan ni Harvey si Soren. Masama kung hayaan ang underground casino na ito na magpatuloy sa pagtakbo. Bastard ka. Nang makita ang magarbong ekspresyon ni Harvey, itinuro siya ni Darby ng galit na daliri. Kunin mo siya. Sumunod ang mga bodyguard na may kaawa-awang mga ngiti, handang ibagsak si Harvey sa lupa. Samantala, ang mga dealers ay masama ang tingin kay Harvey. Patay na siya sa pakikipaglaban kay Young Master Darby. Pero bago gumawa ng kahit ano si Harvey, humakbang na si Cade. Ikinumpas niya ang kanyang braso, nagsiwalat ng baril, at tinutukan ang kisame. Bang, bang, bang.
Kung sino man ang humawak kay Sir York, mamamatay. Napuno ng hangin ang amoy ng pulbura, at ang malalakas na putok ay naging dahilan ng pag-freeze ng mga bodyguard. Sila ay mga kahangahangang tao, ngunit hindi sila King of Arms sa simula. Wala silang pagkakataon laban sa mga baril. Wala silang choice kundi tumayo, na ang pangit ng mukha. Pagkatapos magtrabaho sa ilalim ni Harvey, naging mas mapagpas siya si Cade. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa paghampas ng mga bodyguard sa lupa habang nakatulala pa rin ang mga ito. Sa isang kisap mata, ang mga bodyguard ay bumagsak lahat sa lupa. Sumama ang ekspresyon ni Darby. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga personal na bodyguard ay mapipigilan ng isang baril. Huwag na kayong mag-aksaya ng maraming bala sa susunod. Mas maganda kung isa lang sa kanila ang pilayin mo, payo ni Harvey kay Cade. Tumugon naman si Cade na may halong ekspresyon. Ikinumpas niya ang kanyang baril sa paligid, iniisip kung paano siya mahusay na kukuha pababa ng isang bodyguard. Nagyayelo ang mukha ni Darby, at gusto niyang punatan si Harvey gamit ang hubad niyang mga ngipin. Pagkatapos magbigay ng lecture kay Cade, pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at pinandilatan si Darby. Halika na, sabihin mo sa akin. Ano ang mangyayari sa akin? Pinandilatan ni Darby si Harvey, pagkatapos ay nag-dial ng numero sa kanyang telepono. Kailangan mong tawagan ko ang mga tao, Sir York. Matigas na tanong ni Cade. Nagawa niyang samantalahin ang sitwasyon gamit ang kanyang baril. Ngunit ang kanyang reputasyon ay malapit pa rin sa wala. Bilang young master ng pamilya Xavier, hindi siya madaling kalabanan. Tama na, Harvey. Tahimik na udyok ni Simon. Umalis na tayo dito. Sinubukan din ni Mandy na kaladkarin si Harvey palabas ng lugar. Nobody gets to leave. This is my order. Isang figure ang nagpakita sa pasukan. Siya ay humakbang pasulong at nagpakita sa harap ni Cade, at agad-agad, sinuntok niya sa bilis ng kidlat. Ito ay isang nakakatakot na hakbang. Kaagad na itinaas ni Cade ang kanyang baril, ngunit huli na siya. Bumulwak ang dugo sa bibig ni Cade, at napaatras siya ng ilang hakbang. Sa wakas ay nakita ng lahat ang figure ng malinaw. Ito ay isang lalaking nakasuot ng damit at maliit na biguti. Nakatayo siya ng hubad ang paa, at nagbigay sa lahat ng mabangis na impresyon. Malinaw na isa siyang islander. Dalubhasa rin siya sa karate. Hindi mo kailangang magmadali, kanay. Nakakatamad na patayin ang lahat ng mga taong ito nang walang pag-aalinlangan. Dapat tayong maglaan ng oras sa mga taong nang ahas na sumalungat kay Young Master Darby. Isang mahinahong tono ang maririnig sa pasukan. Maya-maya ay pumasok ang isang grupo ng mga tao na may mag-agarang pananamit. Yung isa na nangunguna sa grupo ang isang lalaking may gintong rimmed na salamin at kalmadong aura. Tumingin si Harvey na may singkit na mga mata. Sumama rin ang ekspresyon ni Mandy. Maging si Simon na kakagising lang matapos mawala ng malay ay napasigaw na rin agad ang boses. Master John. Ang lalaki ay walang iba kundi ang pinakamatandang young master ng pamilya John, si Blaine John. Pagkatapos gumawa ng isang malakas na pagbabalik, ang top-rated young master ay bihirang magpakita sa publiko. Gayunpaman, narito siya. Mabilis na naglakad si Darby para salubungin si Blaine na may matamis na ngiti matapos makita ang pagdating nito. Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon, young Master John? Anong karangalan? Sabi ko, nagkaproblema lang ako. Hindi lang may nanloko sa kasino ko, pero sinaktan pa ako ng mga taong ito at ang mga personal bodyguard ko. Nabanggit ko rin ang pangalan mo, pero wala silang pakialam. Iisipin ng mga taong hindi nakakaalam na gumuho na ang pamilya John. Hindi kanila iginagalang. Si Darby ay natural na walang ilalim na linya. Hindi mahalaga kung ibaling niya ang sisi sa ibang tao, o binaluktot ang katotohanan. Gusto niya na maging masaya hanggat magagamit niya si Blaine para ilabas si Harvey. Tumigil ka na sa pagsisinungaling, Darby. Malamig na tinitigan siya ni Mandy. Hindi man lang kita tinawag sa panloloko sa sarili mong lugar, pero inaakusahan mo ako niyan. Nasaan ang patunay mo? Patunay, ngumisi si Darby, at tinuro ang karamihan. Ang mga taong ito ang aking patunay.
Ang mercury din sa loob ng dice. Walang duda na nanloko ka. Ayon sa mga patakaran, kailangan mong magbayad para sa paggawa ng isang bagay na tulad niyan. Hihintayin ko si Young Master John na magdesisyon dahil ito ang kanyang teritoryo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Likas na umaasa si Darby na mapapabagsak niya si Harvey at mapapasa kanya si Mandy, ngunit wala lang siyang kapangyarihan. Dahil naiinip na si Blaine para magpakita ng personal, nagpa siya si Darby na hayaan siyang humawak sa sitwasyon sa halip. Pagkatapos ng lahat, ang mga piraso ay handa na at hindi dapat mahirapan si Blaine na tapusin ang trabaho. Matapos marinig ang mga reklamo ni Darby, tumingin ng malalim si Blaine sa mga mata ni Harvey. Tapos, curious na tumingin siya kay Mandy. Umupo siya at pinagtimpla siya ni Kensley ng tsaa. Pagkatapos humigop ng tsaa na may mukhang sinaunang tasa, at malungkot siyang napabuntong hininga, na para bang naaawa siya sa mabilis na paglipas ng buhay. Nag-click si Harvey sa kanyang dila. So far, si Blaine talaga ang pinakamagaling sa pagpapakita. Pagkatapos niyang uminom ng tsaa, mahinahong ngumiti si Blaine kina Harvey at Mandy. We've dated before, Mandy. We basically know each other. Kanina pa kita hinahanap, Harvey. Isang karangalan na makilala kayong dalawa dito. Sabi nga, may kailangan akong ipaliwanag. Pareho kami ni Young Master Darby na may share sa underground casino. Inaayos lang ni Young Master Darby ang mga bagay dito. Hindi mo siya nirerespeto sa akin at sa panloloko at gulo dito. Wala akong pakialam na saktan ako ng mga tao. Ngunit hindi ako papayag na gawin mo rin yun kay Young Master Darby. Dapat mag-isip ka ng paraan para mahawakan ito ng maayos. Alinman, putulin natin ang braso ng manloloko at lutisin ang problema minsan at para sa lahat. O dapat kang tumawag na lang para sa backup. Marami kang koneksyon dito, di ba? Bibigyan kita ng pagkakataon. Tawagan mo kung sinong gusto mo basta takutin mo ako, tatalikod ako at aalis agad. Ngunit kung hindi, pagkatapos ay pasensya na, ngunit ang mga taong iyon ay magdurusa kasama mo. Nagpakita ng kalmadong ekspresyon si Blaine, na para bang may kontrol siya sa buong sitwasyon. Sobrang fierce lang ng aura niya. Ito ay parang magkakatotoo ang banta niya, anuman ang mangyari. Sa kanyang mga salita, mabilis na kumalat si Kanae at ang iba pang eksperto na islander sa lugar. Napapikit si Harvey habang pinag-aaralan si Blaine. Mukhang todo-todo ang laban niya sa akin ngayong gabi. He's even using my own line against me. Siguradong nakukuha niya na medyo matapang. Hey, ignorante na tanga. Malungkot na tumawa si Darby matapos makita si Harvey na nagbabalak pa ring humingi ng tulong. Iyon ang una niyang oras na makita ang isang taong sabik na mamatay. Mabilis na tumawag si Darby habang tinatakpan ang namamagang mukha. Maraming mga ganap na armadong security guard na may mga shotgun ang lumitaw sa lalong madaling panahon. Sa paghusga mula dito, malinaw na handa si Darby na lumaban hanggang sa mapait na wakas. Saktong magsasalita na si Harvey, humakbang si Mandy at unang nagsalita. Kung galit ka sa akin sa pag-alis mo sa date, I apologize. Kung gusto mong ipaliwanag ko ang sarili ko, gagawin ko iyon. Ngunit ang ating sama ng loob ay walang kinalaman sa ating mga pamilya. Masamang sirain ang koneksyon ng ating mga pamilya sa pamamagitan ng paglalaro ng maliliit na trick tulad nito, tama ba? Kabanata 4,990. Natigilan si Darby matapos marinig ang sinabi ni Mandy. Inakala lang niya na si Mandy ay galing sa isang ordinaryong mayamang pamilya, ngunit matapos marinig na si Blaine ay may date with her before. Hindi niya inaasahan na galing din siya sa top 10 families. Nabigla si Blaine sa pagiging mapurol ni Mandy. Pagkatapos, binaril niya ito ng mapaglarong ekspresyon. Sinasabi mo bang Senate up kita? Tanong niya. Just cut to the chase. You're not trying to deny that now, ikaw. Sagot ni Mandy. Napangiti si Blaine. Interesting. Mas bilib ako sa'yo ngayon. How about this?
Since nasa point na tayo, maaari kong pabayaan ang sitwasyong ito, ngunit sa isang kondisyon. Tumatanggi ako, sigaw ni Mandy. Desidido siyang lumaban kay Blaine bago niya matapos ang kanyang pangungusap. We're incompatible. I'll never accept you. Tsaka sa status mo, sandamakmak na babae ang dumadagsa sayo. Bakit mag-aaksaya ng oras sa akin? Ito ay hindi katumbas ng halaga. Malamig na tumawa si Blaine. Kahit ang sarili kong ama ay hindi ako tinuturuan. Tinuturuan mo ba ako ng leksyon? May sasabihin ako sayo. Kung magiging babae kita, kaya kitang alagaan at alagaan. Hindi mahalaga kung gagawin mo ang gusto mo, o alinman. Ngunit kung tatanggi ka, kailangan mong ipaliwanag ang iyong sarili ngayong gabi, kahit na ano. Pumili ka, mas gugustuhin mo bang tamasahin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa kaluwalhatian at kayamanan bilang aking babae? O bibigyan mo ba ng katwiran ang iyong mga aksyon? Ngumiti si Blaine sa kanya. Agad na sumama ang ekspresyon ni Mandy. Samantala, naningkit ang mga mata ni Simon. Dapat sumama ka na lang kay Young Master John, Mandy. Mahal na mahal ka niya. Siya, bago pa siya matapos magsalita ay tinapik ni Harvey ang balikat niya bago siya hinila palayo. Nadapa si Simon, halos malaglag sa lupa. Nagbago ang ekspresyon niya, at sisigawan na sana niya si Harvey. Pero naalala niya ang gulo na kinaroroonan niya. Kung hahayaan niyang manalo sa kanya ang galit niya, alam niyang makikipaglaban si Harvey. Sa sandaling siya ay ibinuka ang kanyang bibig, nagpasya siyang manahimik. Kung may sinabi siyang hindi kailangan niyang ipaliwanag kung paano siya dumating dito. Hindi pinansin ni Harvey si Simon, at lumapit kay Blaine. Dahil gusto mo ng katwiran. Sige, ibibigay ko na lang sayo. Hinawakan ni Harvey ang buhok ni Blaine, at galit na hinampas ang ulo ng lalaki sa marble table. Bang! Nabasag ang mesa, kasama ang anti-gong tasa. Tumalsik ang dugo sa buong lugar. Pinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay. Well, masaya ka na ba dito? Tanong niya habang mahinahon na pinupunasan ang mga kamay niya. Nagulat ang mga tao. Natahimik ang buong lugar. Nagkatinginan ang lahat, hindi nila alam kung ano ang mararamdaman sa kanilang nakita. Tinitigan ni Darby si Harvey, puno ng takot. Hindi niya napigil ang kuskusin ang mga mata at sampalan ang sarili para siguraduhin hindi siya nananaginip. Iba talaga siya kay Blaine. Si Blaine ay isang tunay na young master na direktang inapo ng kanyang pamilya. Siya ang taong magtatagumpay sa nangungunang 10 pamilya sa hinaharap. Siya ay isang superior na pag-iral kumpara sa isang tulad ni Darby. At gayunpaman, walang pag-aalinlangan si Harvey na maglakas loob na iuntog ang ulo sa mesa. Dugo ang lumalabas sa kanyang ulo, tila walang katapusan. Talagang pinapatay ni Harvey ang kanyang sarili. Ang kanyang buong angkan ay kaladkarin sa putikan. Pati si Kensley, na tumangala kay Harvey, ay natigilan agad. Alam niyang may problema si Harvey. Alam niyang magarbo rin ito, ngunit hindi niya inaasahan ang mga bagay ay dumami sa ganitong paraan. Maging si Mandy ay nabigla. Hindi niya alam kung paano magre-react. Kumalma si Harvey kay Blaine, ganun lang. Wala man lang siyang balak na takutin si Blaine. Ang kanyang ulo ay ganap na pumutok. Ano ang sinusubukan niyang gawin? May balak ba siyang lumaban, no matter what? Bastard ka! Namula naman ang mga bodyguard ni na Darby at Blaine. Itinaas nila ang kanilang mga baril, na nakatutok sa ulo ni Harvey.